Hello people! Breakfast natin kanina. Nag-crave tayo ng something merong cinnamon. At naisipan kong gumawa ng French toast. Nag-mix lang ako dyan ng milk, isang itlog, tapos naglagay ako ng cinnamon powder, tamang tansya-tansya lang. Naglagay ako ng konting-konting vanilla essence at hindi na tayo naglagay ng sugar. Mamaya na tayo maglagay ng panamis. Maglagay pa naman tayo ng syrup dyan. At nilagay ko na yung isang slice na binake nating bread nung nakaraang araw. Isang slice lang yung para sa akin kasi yung slice na ginawa ko, wala kasi tayong slicer ng bread. So medyo makapal siya kaya feeling ko enough na yun para sa akin. Hindi ko muna ginawan yung aking alaga pero meron pa namang mixture ng gatas at itlog in case na gusto niya. On the way pa siya sa bahay galing exam. Tatanungin ko muna siya kung gusto niyang kumain nito kasi nga walang Nutella baka ayaw niya. Ina pa, naglagay lang ako ng butter tapos niluto ko na like nagluto tayo ng pancake. Lulutuin lang natin yan both sides until mag-golden brown. At buti na lang hindi ko siya ginawa ng breakfast kasi nga tinanong ko siya agad-agad nung dumating. Kalahati siguro ng time na kumakain ako. Tinanong ko siya kasi nga dumating na tapos sabi niya hindi daw siya kakain dahil kumain na daw siya doon sa school. Pag mag-French toast ako dito, ang pinakagusto nito talaga is yung amo kong babae tapos yung panganay na alaga. Optional lang yung sliced cheese dyan. Gusto ko lang ng something savory. May alat at may tamis. Kaya tayo hindi naglagay ng sugar dahil meron tayong pa-drizzle na condensed milk. Yun yung homemade natin. By the way, sa mga nagpa-PM, sa mga nagtatanong paano gagawa ng condensed milk, wait lang kayo at i-upload ko yan ulit. Pwede din instead of condensed milk ang ilagay, sugar glaze, o di kaya yung pancake syrup. Tara, kape! Hindi pa dumating yung alaga ko. Hindi ko alam kung gusto niya. Kape tayo. And ito, nag-crave ako sa something merong cinnamon. Very fluffy. Fluffy? Yung may cheese, masarap. Nag-blend yung alat at tamis. Yummy. Sabi, no? Ingingay ba? Dito maingay, dito maingay. Ano kasi yan eh? Dito may nagkukot-kot din, gumagawa din sila ng building. I think it's apartment. Itong dito talaga sa gilid namin na kabila. As in gilid ng mall. Yung nilalakaran namin ni Belle pag napapunta kami ng mall. Ay, shortcut lang. Wala na ngayon, hindi na kami makapaglakad. Kailangan na kami ihatid. Yun, gagawin daw ata yung hotel. Magiging crowded na yung area namin dito. Tapos, ang nakakalungkot, yung Almacan na yan, i-close na. Until December na lang daw. Iba na yung may-ari, parang binenta. Dito kasi sa area na to, parang ang daming, ang daming nag-i-interest na gagawa ng hotel, gagawa ng apartment kasi nasa harap kami ng Riyadh Boulevard.
sobrang lapit lang, kaya maganda sa mga ganyang business. Yung mall, sobrang sayang nila, ang daming tao. Ewan kung bakit ibebenta nila. Hindi na talaga sila lugi dyan. Sobrang daming tao, ang daming paninda. At palaruan pa ng mga bata. Basta ang dami. Nalulungkot kami kasi kahit pa paano mapapayagan kami na papunta ng mall anytime na gusto namin. Kasi malapit lang. Pagka kasi malayo na yung mall, syempre, yung mga amo dito, hindi ka basta-basta napapayagan kang umalis. Schedule pa yan kasi meron din silang mga sariling mga plano. Unlike dyan, sa mall na yan, pag tulog ng mga bata pag school days, tulog na yung mga bata sa gabi, pwede kami maglakad dyan. Magpaalam. Ganon. Or weekend, wala sila, ganon. Kaso, close na. Wala na, malungkot na kami ni Beth. Sarap. Malasa yung hiwa natin ng tinapay, kaya isa lang yung ginawa ko ba. Makapal ba? Makapal. Wala kasi tayong bread slicer. Pero yung ating bread as in perfect na perfect. Hanggang ngayon, parang ano ba yan? 3 days. 3 days ba? Ganun pa rin siya. Wala pa siyang pinagbago. Malambot pa rin. Hindi ko alam kung anong kakainin ng aking alagang nag-iisa. Kung gusto niya to or baka gusto niya ng ano, iba. Tuna na naman yan o di kaya egg sandwich with cheese.